Isang yakap sa inyong puso mula sa akin, si Mia, dito sa ating tahanan, ang hinahon. Sabi nila, ang pinakamatibay na pundasyon ay gawa sa bakal at semento. Pero paano kung ang tunay na tibay ay nasusukat, hindi sa kung paano ka magtayo, kundi sa kung paano ka bumangon matapos wasakin ang lahat? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Marian. Hindi namin kailangan ng basura sa pamilyang ito. Lumayas ka. Parang nabasag ang buong mundo sa pandinig ni Marian. Nawalan ng tunog ang paligid. Huminto sa pagtibok ang kanyang puso, kahit isang segundo lang. Ang mga salitang iyon, hindi galing sa isang kaaway. Galing ang mga iyon kay Araceli, ang kanyang biyenan, ang babaeng tinuring niyang pangalawang ina. Hinanap ng kanyang mga mata si Renato, ang asawa niya, ang ama ng sanggol sa mga bisig niya. Nakatayo lang ito sa likod ng ina, nakayuko, walang salita, walang galaw, parang isang estranghero sa loob ng sarili nilang pamamahay. Ang pamilyang minahal niya ng higit pa sa sarili niya. Ipinagpaliban niya ang sarili niyang mga pangarap para sa kanila, para kay Renato. At ito ang kabayaran. Bakit Renato? Bakit? Mahinang bulong na tanging siya lang ang nakarinig. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ano pang tinutunganga mo dyan na dyan? Sigaw ulit ni Araceli, ang boses ay matalas na parang bubog. Hindi mo ba narinig? Umalis ka na. At isama mo yang batang yan. Ang bawat salita ay isang sampal, isang saksak. Lalo na ang huli. Ang pagtingin ni Araceli sa sarili niyang apo ay puno ng pandidiri. Si Inday, ang kasambahay na umiiyak sa isang sulok, ang siyang inutusan na hilahin siya palabas. Hindi na nanlaban si Marian. Wala nang lakas ang kanyang mga binti. Tila naubos ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Ang tanging nagpapanatili sa kanya sa kasalukuyan ay ang munting bulto sa kanyang mga braso. Si Maya, ang kanyang anak. Ilang araw pa lang mula nang isinilang niya ito. Pagkatapos ng mahabang oras ng paghihirap, ang dapat sana'y simula ng kaligayahan ay naging katapusan ng lahat. Sa gitna ng panlalamig ng kanyang buong katawan, naramdaman niya ang munting kamay ni Maya na humigpit sa kanyang daliri. Isang maliit na piraso ng init, isang angkla sa gitna ng rumaragasang unos. Walang awa siyang itinulak palabas ng malaking gate na gawa sa bakal. Walang gamit, walang pera. Tanging ang suot na duster at ang lampin na bumabalot sa kanyang anak. Narinig niya ang malakas na pagbagsak nito. Isang tunog na nagsara sa buo niyang nakaraan. Nakatayo si Marian sa malamig na semento ng kalsada. Yakap-yakap si Maya. Ang mga ilaw mula sa mansyon na dati niyang tinawag na tahanan ay tila mga matang mapanghusga, nanunuya sa kanyang kalagayan. Nagsimulang umiyak ang sanggol, marahil ay dahil sa lamig o dahil nararamdaman nito ang panginginig ng kanyang ina. Hinalikan ni Marian ang noo ng kanyang anak at kasabay ng pagpatak ng ulan mula sa langit ay ang pag-agos ng sarili niyang mga luha. At sa gabing iyon, wala siyang ibang mapupuntahan. Walang tiyak na direksyon ng kanyang mga paa. Ang tanging alam ni Marian ay kailangan niyang maglakad palayo. Palayo sa mansyon. Palayo sa alaala ng pagsasara ng gate na yon. Ang bawat hakbang ay mabigat. Basa ang kanyang damit, nanunuot hanggang sa buto ang lamig ng ulan. Pero ang yakap niya kay Maya ay mahigpit. Pilit na pinoprotektahan ang munting katawan nito mula sa hamog ng gabi. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pamilyar na lugar, ang masikip na eskinita ng komunidad sa tabi ng ilog. Dito niya ginawa ang kanyang thesis noon. Ang amoy ng ilog, ang ingay ng mga nag-iinuman sa malapit na karinderya, ang kuyagot na mga bahay na dikit-dikit. Ito ang mundong kabaliktaran ng pinanggalingan niya. Ngunit ngayon, dito siya nakaramdam ng kaunting kapayapaan. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na bahay
na may nakasabit na mga paso ng halaman, bahay ni Aling Tessa. Isang matandang babae na naging palagay ang loob niya nung ginagawa pa niya ang kanyang pag-aaral. Nag-atubili siya, nakakahiya. Ano ang sasabihin niya? Pero ang pag-iyak ni Maya ang nagbigay sa kanya ng huling tulak. Kumatok siya, mahina, nanginginig. Bumukas ang pinto at bumungad ang nag-aalalang mukha ni Aling Tessa. Nakita nito ang kalagayan ni Marian, ang basang sanggol sa kanyang mga bisig. Walang tanong, walang paghuhusga. Diyos ko, iha! Halika, pumasok kayo! Hinila siya ng matanda papasok sa maliit, ngunit malinis na sala. Agad nitong kinuha si Maya mula sa kanya, binalot sa isang makapal at tuyong tuwalya, at binigyan si Marian ng luma, ngunit tuyong damit. Naupo si Marian sa isang upuang gawa sa yantok, nanginginig pa rin. Hindi dahil sa lamig, dahil sa wakas, may isang taong tumingin sa kanya nang may awa at hindi pandidiri. Walang imik na inabutan siya ni Aling Tessa ng isang basong mainit na tubig at isang piraso ng pandesal na bagong bili. Nang maramdaman ni Marian ang init ng tinapay sa kanyang palad, doon na siya tuluyang napahagulgol. Isang iyak na pinaghalong pasasalamat, sakit, at pagod. Isang iyak na kanina pa niya gustong ilaba. Maya-maya pa, habang mahimbing nang natutulog si Maya sa isang lumang kuna, may kumatok na naman sa pinto. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakabihis ng magara. Si Tita Lorna, isang malayong kamag-anak ni Renato. "Oh my God, Marian, dito lang pala kita mahahanap." Madrama nitong sabi, sabay yakap sa kanya. "Nabalitaan ko ang nangyari. Grabe ang ginawa sa iyo ni Araceli. Walang puso." Umupo ito sa tabi ni Marian. Puno ng simpatya ang muka. Naglabas ito ng wallet. "Heto, iha. Pasensya na. Ito lang ang nadala ko. Panggastos niyo muna. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Araceli. Susubukan kong ayusin ito." Sa sobrang pagkalito at pasasalamat, tinanggap ni Marian ang perang iniabot nito. Isang sinag ng pag-asa. Baka sakali may paraan pa. "Sige na, kailangan ko nang umalis bago pa nila ako hanapin," sabi ni Tita Lorna pagkatapos ng ilang sandali. "Mag-ingat ka dito ha, tatawagan kita." Niyakap siyang muli nito at mabilis na lumabas ng pinto. Habang paalis, itinaas ni Tita Lorna ang kanyang cellphone. Tiniyak niyang walang nakatingin. Mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang buong eksena sa loob ng bahay. Si Marian na mukhang kaawa-awa at ang sanggol na natutulog sa lumang kuna, sa gitna ng karukhaan. Pagkatapos ay nagmamadali itong umalis. Isang ngangiting tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumipas ang ilang araw. Naging kanlungan ni Marian ang maliit na bahay ni Aling Tessa. Sa umaga, tinutulungan niya ang matanda sa mga gawaing bahay. Sa gabi, habang mahimbing na natutulog si Maya, nauupo siya sa bintana, nakatanaw sa ilog at nag-iisip. Ang sakit ay nandoon na pa rin, isang bukol sa kanyang dibdib na hindi matunaw. Ngunit ang walang sawang pag-aalaga ni Aling Tessa at ang mga ngiti ni Maya ay nagsilbing gamot. Unti-unti, ang mga luha ay napalitan ng pagninilay. Isang hapon, bumuhos ang malakas na ulan. Ito ang unang malakas na ulan ng taon. Kasabay ng kulog at kidlat, narinig ni Marian ang pag-aalala sa boses ng mga kapitbahay. "Nako, tumataas na naman ang tubig." Sumilip si Marian sa labas. Nakita niya ang tubig mula sa ilog na unti-unti nang gumagapang papasok sa kanilang eskinita. Ang mga tao ay nagsimula nang ilikas ang kanilang mga gamit sa mas mataas na lugar. Si Aling Tessa ay kalmado lang. "Sanay na kami dyan, iha. Taon-taon na lang." Pero hindi iyon ang nakita ni Marian. Nakita niya ang takot sa mata ng mga bata. Nakita niya ang pagod sa mukha ng mga matatanda. Nakita niya ang isang problema na may solusyon. Biglang may nagbago sa loob niya. Ang utak na matagal nang natutulog, ang isip ng isang arkitekto, ay biglang nagising.
Kumuha siya ng isang lumang papel at isang lapis na halos upod na. Ang kanyang mga kamay na sa mga nakaraang araw ay puro pag-aalaga lang kay Maya ang alam, ay nagsimulang gumuhit. Mabilis, tiyak. Iginuhit niya ang daloy ng tubig. Iginuhit niya kung saan ito naiipon. Nagdisenyo siya ng isang simpleng sistema ng kanal na gawa sa mga lumang gulong at hollow blocks. Nag-isip siya ng mga hagdanang hindi guguho kapag lumambot ang lupa. Nawala siya sa sarili niyang mundo. Nakalimutan niya ang sakit. Nakalimutan niya sina Renato at Araceli. Ang tanging nasa isip niya ay ang anggulo, ang materyales, ang daloy. Sa kabilang dako ng eskinita, nakatayo sa ilalim ng isang sirang payong ay isang lalaki. Si Thomas, isang inhinyero na may proyekto para sa isang NGO sa kabilang barangay. Napadaan lang siya para tingnan ang epekto ng ulan sa lugar. Napansin niya ang babaeng seryosong-seryoso sa pagguhit sa loob ng isang maliit na bahay. Nakita niya ang determinasyon sa mukha nito. Nakita niya ang katalinuhan sa bawat guhit ng lapis sa papel. Hindi niya ito kilala, pero naramdaman niya ang isang pamilyar na kislap. Ang kislap ng isang taong gustong lumikha, hindi para sa pera o katanyagan, kundi para tumulong. Hindi niya ito nilapitan. Ayaw niyang istorbohin ang sandaling iyon. Ngunit itinatak niya sa kanyang isip ang mukha ng babae at ang bahay kung saan ito nakatira. Nang tumila ang ulan kinabukasan, naiwan ng putik at mga basurang inanod ng baha. Ngunit sa kamay ni Marian, hawak na niya ang isang bagay na mas malakas kaysa sa baha. Hawak niya ang simula ng kanyang pagbangon. Biglang tumunog ang kanyang luma at gasgas ng cellphone. Isang text message mula kay Tita Lorna. Araceli said, "She will never let you be in peace. Be careful, Iha." Nanlamig ang buong katawan ni Marian. Ang kaunting pag-asa na kanyang naramdaman ay biglang binalot ng anino ng takot. 2 araw pagkatapos, matanggap ang text. Dumating si Tita Lorna. May dala siyang isang malaking paper bag na puno ng dilata, gatas para kay Maya, at isang pakete ng diaper. "Kumusta ka na dito, Iha?" Bati nito na may kasamang yakap. "Tiniis ko lang talagang makatakas para madalhan ka nito. Naku, baka kung ano nang kinakain ninyo." Pinaupo siya ni Marian at pilit nang ngumiti. "Salamat po, tita. Malaking tulong po ito." Umupo si Tita Lorna sa silya. Ang mga mata ay maingat na nagmamasid sa bawat sulok ng maliit na bahay. Huminto ang tingin nito sa mga papel sa ibabaw ng mesa. Ang mga sketch ni Marian. "Wow! Nagdra-drawing ka pala ulit," sabi nito. "Ang boses ay sobrang tamis." "Magaling yan. Kailangan mong maging busy. Ano bang plano mo? Babalik ka ba sa pag-aarkitekto?" May kung anong malamig na gumapang sa likod ni Marian. Ang mga tanong ay masyadong direkta. Masyadong mapilit. "Wala pa po, tita. Iniisip ko lang po kung paano makakatulong dito sa komunidad." "Ah, ganun ba?" Ngumiti si Tita Lorna, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. "Mabuti yan. Pero isipin mo rin ang sarili mo." Biglang tumunog ang cellphone ni Tita Lorna. Tiningnan niya ito at bahagyang nagbago ang kanyang mukha. "Excuse me lang, Iha ha. Lalabas lang ako saglit, mahina kasi ang signal dito." Tumango lang si Marian. Habang nagtitimpla ng kape, narinig niya ang boses ni Tita Lorna mula sa labas ng bahay, malapit sa bintana. Mahina, pero sapat na para marinig. "Opo, Tita Araceli." "Opo, nandito ako sa kanya ngayon. Mukha siyang okay naman. Awa ng Diyos. Wala pa naman siyang sinasabing plano." "Oo, nakita ko. May mga ginuguhit siya. Mga bahay. Ewan ko kung para saan." Nabitawan ni Maria ng baso. Hindi ito nabasag, pero ang tunog ng pagtama nito sa sahig na kawayan ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Naging yelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang lahat ng kabaitan, ang pera, ang pagkain, ang mga yakap, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Nang bumalik si Tita Lorna sa loob,
Nakangiti pa rin ito. Pasensya na. Tumawag lang ang... Hindi na nito natapos ang sasabihin. Nakita nito ang ekspresyon sa mukha ni Marian. Isang mukhang kalmado, pero basag. Para saan po ang lahat ng ito, tita? Tanong ni Marian. Ang boses ay walang emosyon. Nawala ang nangiti sa mukha ni Tita Lorna. Napalitan ito ng isang malamig na pagkairita. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit niyo po ito ginagawa? Bumuntong hininga si Tita Lorna at sa isang iglap nawala ang lahat ng pagkukunwari. Malaki ang utang na loob ko kay Araceli, Marian. Mas malaki kaysa sa anumang awa na mararamdaman ko para sa'yo. Pamilya sila. Ikaw? Hindi. Nakatitig lang si Marian. Hindi na siya umiyak. Parang naubos na ang lahat ng luha niya. Tumingin siya sa paper bag na dala nito. Ang gatas, ang diaper, ang mga delata. Dati, ang mga ito ay simbolo ng pag-asa. Ngayon, simbolo na ang mga ito ng kanyang katangahan. Umalis na po kayo. Mahina ngunit mariin niyang sabi. Hindi na nag-abala pang magdahilan si Tita Lorna. Tumayo ito, inayos ang mamahaling damit, at naglakad, palabas na parang walang nangyari. Nang magsara ang pinto, napasandal si Marian dito. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang katawan niya ay nanghihina. Ang isip niya ay blangko. Wala na. Wala na siyang pwedeng pagkatiwalaan. Si Renato, si Araceli, ngayon si Tita Lorna. Inubos nila ang lahat. At sa gitna ng kanyang pag-iisa, may kumatok sa pinto. Napatigil sa paghinga si Marian. Sino ang kakatok sa oras na ito? Hindi kaya bumalik si Tita Lorna? O mas malala, isang utusan mula kay Araceli. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw ay puno ng pag-iingat. Sumilip siya sa maliit na siwang ng bintana. Isang lalaking hindi niya kilala. Mukhang disente, nakasombrero, at may hawak na itim na payong. Sino po sila? Tanong niya mula sa likod ng pinto. Ang boses ay nanginginig. Magandang gabi po, sagot ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado at magalang. Ako po si Thomas. Thomas Aguilar. Isa po akong engineer. Pwede po ba tayong mag-usap sandali? Lalo siyang kinabahan. Baka pinadala ito para siyasatin ang lugar at lalong idiin na hindi ito ligtas para sa isang sanggol. Hindi siya sumagot. Nakita ko po ang mga ginagawa ninyong sketch noong isang araw. Pagpapatuloy ni Thomas na parang nahulaan ang kanyang pag-aalinlangan. Tungkol po sa flood control at kung hindi po ako nagkakamali. Kayo po si Architect Marian Reyes, tama po ba? Hinanap ko po ang pangalan niyo. Naalala ko po kasi ang thesis ninyo noong college. It was brilliant. Natigilan si Marian. Hindi awa, hindi paghuhusga, kundi paghanga. Isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo sa harap niya ang isang lalaking mukhang pagod, ngunit may matang matalino at seryoso. Pasensya na sa abala, sabi nito. Gusto ko lang sanang sabihin na ang mga ideya niyo po ay pwedeng-pwedeng maging totoo. At gusto ko sanang tumulong. Umiling si Marian. Ang salitang tulong ay mayroon ng mapait na lasa para sa kanya. Hindi ko kailangan ng tulong. Ngumiti si Thomas, isang tipid na ngiti. I stand corrected. Hindi ako nandito para tulungan ka. Nandito ako para makipagtrabaho sa'yo kung papayag ka. Tinitigan niya ito ng matagal. Hinahanap ang anumang bakas ng pagkukunwari. Wala siyang nakita. Pwede ko bang makita ulit ang mga plano mo? Nag-aalangan man, pinapasok niya ito. Inilatag niya ang mga papel sa maliit na lamesa. Imbes na tingnan siya, ang mga mata ni Thomas ay nakatutok sa mga guhit. Ang kanyang mga daliri ay marahang sinusundan ang mga linya. Itong paraan mo ng paggamit ng recycled materials para sa retaining wall, napaka-practical. At itong ideya para sa rainwater harvesting, hindi lang ito para sa baha, para din ito sa community garden. Sa bawat salitang binibitawan ni Thomas, nararamdaman ni Marian na may nabubuhay sa loob niya.
ang arkitekto, ang problem solver. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, may isang taong nakikita siya, hindi bilang ang kawawang asawang pinalayas, kundi bilang isang profesional na may kakayahan. Nagsimula silang mag-usap, nagpalitan ng ideya, nagdebate, nawala ang oras. Ang maliit na sala ni Aling Tessa ay naging isang design studio. Ang pait sa kanyang puso ay napalitan ng excitement. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa mesa. Sabay silang napatingin. Nagniningning sa screen ang pangalan, Renato. Natigilan si Marian. Isang malamig na agos ng nakaraan ang biglang bumalik. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa mga plano sa mesa, sa mukha ni Thomas na puno ng sigasig at sa natutulog niyang anak sa kuna. Pinindot niya ang silence. Itinabi niya ang cellphone at muling bumaling kay Thomas. So, ano ang unang hakbang? Ngumiti si Thomas. Ang unang hakbang ay kausapin si Kapitan. Makalipas ang isang araw, nakatayo na sila sa loob ng maliit na barangay hall. Nasa harap nila si Kapitan Berto, isang lalaking may makapal na bigote at mga matang, tila nakikita ang lahat. Tiningnan nito ang mga drawing nila. Pagkatapos ay tiningnan sila, mula kay Thomas hanggang kay Marian, isang tingin na puno ng pagdududa. Flood control? Umismid si Kapitan Berto, sabay sandok ng kanin mula sa kanyang baunan. Miss, engineer, ilang dekada ng problema yan dito. Marami nang sumubok, mga politiko, mga NGO. Lahat sila nangako, lahat sila umalis. Anong pinagkaiba ninyo? Hindi natinag si Thomas. Ang pinagkaiba po namin, Kap, ay hindi kami mangangako. Magtatrabaho po kami. At hindi po kami gagamit ng milyon-milyong pondo. Ang gagamitin po namin ay kung anong meron dito sa komunidad. Pero ang mga mata ng kapitan ay na kay Marian. Ikaw, Hija, hindi ka taga rito. Anong interes mo sa lugar namin? Huminga ng malalim si Marian. Ito na yon. Kapitan, tama po kayo. Hindi po ako taga rito. Pero dito po ako tinanggap. Nung wala na akong ibang mapuntahan, dito po natutulog ng mahimbing ang anak ko gabi-gabi. Tumayo siya at lumapit sa mesa. Inilatag ang isa pang drawing. Hindi ito isang teknikal na plano. Isa itong sketch ng isang pamilya na kumakain sa hapagkainan. Habang sa labas ay umuulan, ngunit ang sahig ng bahay nila ay tuyo. Ang proyektong ito ay hindi lang po tungkol sa semento, hiho at hollow blocks. Sabi ni Marian, ang boses ay naging mas matatag. Tungkol po ito sa dignidad, ang karapatan ng bawat pamilya na matulog sa gabi nang hindi nangangamba na papasukin ng putik at tubig ang kanilang tahanan. Ang pagbibigay po sa kanila ng tahanan ng pag-asa. Natahimik ang buong barangay hall. Si Kapitan Berto ay napatigil sa pagnguya. Tinitigan niya si Marian ng matagal. Pagkatapos ay bumuntong hininga ito. Sige, sabi nito sa wakas. Subukan ninyo. Pero wala akong maibibigay na pondo. Ang maibibigay ko lang ay ang permiso at ang tulong ng aking mga tanod. Iyon lang ang kailangan nila. Kinabukasan, nagsimula ang tinatawag nilang proyektong bayanihan. Si Marian ang utak, si Thomas ang braso. Pero hindi lang sila ang kumikilos. Nang makita ng mga residente ang kanilang sinseridad, isa-isa silang lumapit. Ang mga lalaki ay nagbuhat ng mga bato mula sa ilog. Ang mga babae ay naghanda ng pagkain, pati ang mga bata ay tumulong sa paghakot ng mga lumang gulong. Araw-araw, magkasama sina Marian at Thomas sa ilalim ng init ng araw. Puno ng putik ang kanilang mga damit, pawis ang kanilang mga mukha, pero ang mga ngiti sa kanilang labi ay hindi nabubura. Nakikita nila ang pagbabago. Nakikita nila ang pag-asa na nabubuo, hindi lang sa istruktura, kundi sa puso ng mga tao. Sa mga sandaling iyon, mas nakilala nila ang isa't isa. Nalaman ni Marian ang pangarap ni Thomas na magtayo ng mga istrukturang may puso. Nalaman ni Thomas ang pait na pinagdaanan ni Marian,
Kahit hindi ito nagkukwento, hindi na kailangan. Nababasa niya ito sa lalim ng kanyang mga mata. Pagkatapos ng 2 linggo ng walang tigil na trabaho, natapos ang unang bahagi ng proyekto, ang bahay ni Aling Tessa. Itinaas nila ito mula sa lupa at sinuportahan ng matibay na pundasyon na may maayos na daluyan ng tubig. Ito ang naging model house. Para magpasalamat, naghanda ng isang munting salo-salo ang buong komunidad. Isang simpleng fiesta. May pansit, may kanin, at may videoke. Sa gitna ng kasiyahan, umiyak si Maya. Habang pinapatahan ito ni Marian, lumapit si Thomas. Ako muna. Alok niya. Nag-aalangan man, ibinigay ni Marian ang sanggol. Maingat itong binuhat ni Thomas. Kinausap niya ito ng mahina. At sa isang iglap, tumahan si Maya. Ngumiti pa ito sa kanya. Napako ang tingin ni Marian sa eksenang iyon. Ang mag-amang inhinyero at ang kanyang munting anak. Isang bagay sa loob ng kanyang puso, ang kumislot. Isang damdaming matagal na niyang ibinaon at inakalang hindi na muling mararamdaman. Habang pinapanood niya sila, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyan na huminto sa dulo ng eskinita. Ang bintana nito ay madilim at sa loob may mga matang nakamasid. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik itong umalis, dala ang mga litratong kuha mula sa malayo. Architect Marian Reyes. Isang malakas na tawag ang pumutol sa ingay ng kantahan at tawanan. Lahat ay napalingon. Isang lalaking nakauniforme ng courier, may hawak na isang malaking brown envelope. May delivery po para sa inyo. Naguguluhang lumapit si Marian. Kinuha ang sobre. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Tanging ang pangalan niya at ang address ni Aling Tessa. Sino raw ang nagpadala? Tanong ni Thomas, na nasa tabi na niya. Umiling lang ang courier. Pinabibigay lang po. Sa harap ng lahat, habang pinapanood siya ng mga kapitbahay na puno ng kuryosidad, dahan-dahang pinunit ni Marian ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang letterhead sa tuktok ng papel. Isa itong kilalang law firm sa Makati. Binasa niya ang mga unang linya. Ang mga salita ay formal, malamig, at walang kaluluwa. Summons, Civil Case number 14372. Plaintiff, Araceli V. De Villa. Defendant, Marian C. Reyes. Parang isang baldeng puno ng yelo ang ibinuhos sa kanyang ulo. Nawala ang tunog ng videoke. Nawala ang amoy ng pansit. Ang tanging nakikita niya ay ang mga salitang nakasulat sa itim na tinta. Isang formal na dokumento mula sa korte. Isang deklarasyon ng giyera. Nakatitig si Marian sa dokumento. Ang mga salita ay lumalangoy sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang kamay ni Thomas sa kanyang balikat. Isang matatag na presensya sa gitna ng kanyang pagkalito. Patingin ako. Mahinang sabi ni Thomas. Kinuha niya ang papel. Mabilis na binasa ng kanyang mga mata ang legal jargon. Pagkatapos ng ilang sandali, bahagya siyang kumunot. Ganti lang ito, Marian, sabi niya. Psychological warfare. Nakasaad dito na kinukuha nila ang personal properties na di umano'y tinangay mo. Malabo. Walang basihan. Gusto ka lang nilang takutin. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam ni Marian. Ngunit ang takot ay hindi tuluyang nawala. Ito ay isang babala. Isang paalala na ang pamilya De Villa ay hindi pa tapos sa kanya. Kinabukasan, habang abala si Marian sa pag-finalize ng mga plano para sa ikalawang bahagi ng proyekto, isang anino ang tumabon sa kanyang lamesa. Nang iangat niya ang kanyang tingin, halos malaglag ang hawak niyang lapis, si Renato. Nakatayo siya sa harap ng bahay ni Aling Tessa. Iba ang itsura niya. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng pagod. Gusot ang kanyang polo at may namumuong bigote sa kanyang mukha. Mukha siyang taong hindi nakakatulog. Marian, pwede ba tayong mag-usap? Tumayo si Marian. Ang katawan ay automatikong naging alerto. Wala tayong dapat pag-usapan. Please.
Pagmamakaawa nito, ang boses ay basag. Kahit 5 minuto lang, tungkol sa demanda. Wala akong alam dyan. Maniwala ka. Si Mama, si Mama ang may pakana ng lahat. Nag-alinlangan si Marian. Isang bahagi ng kanyang isip ay sumisigaw na isara ang pinto. Ngunit ang bahagi na minsan ay umibig sa lalaking ito ay nakakita ng pamilyar na sakit sa mga mata niya. Pinapasok niya ito, ngunit nanatiling nakabukas ang pinto. Naupo si Renato. Ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Marian. Si Mama, may mga malalaking utang pala siya. Investments na pumalpak. Malapit nang malaman ng lahat. Kaya siya nagkakaganyan. Natatakot siyang mawala ang lahat sa amin. Ito pala ang dahilan. Pera, posisyon, hindi dahil sa galit sa kanya, kundi dahil sa desperasyon. Habang nagsasalita si Renato, napatingin ito sa kuna kung saan mahimbing na natutulog si Maya. Sa isang saglit, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha nito. Nakita ni Marian ang isang kislap ng tunay na pagsisisi, ng pangungulila ng isang ama. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Napalitan ng pamilyar na determinasyon ng isang taong gagawin ang lahat para mailigtas ang sarili. Kukuha lang ako ng tubig, sabi ni Marian na bahagyang naantig sa nakita. Pagtalikod niya, mabilis na kumilos si Renato. Ang kanyang mga mata ay nahanap ang target sa ibabaw ng lamesa. Isang itim, makapal na notebook. Ang notebook kung saan nakaguhit ang lahat ng pinakamagagandang ideya ni Marian, mga disenyong hindi niya pa nagagawa, mga pangarap na hindi pa nabubuo. Sa isang mabilis at tiyak na galaw, kinuha niya ito at isinilid sa ilalim ng kanyang polo. Nang bumalik si Marian na may dalang baso ng tubig, nakatayo na si Renato. Huwag na. Kailangan ko nang umalis, sabi. Sabi nito, iniiwasan ng kanyang mga mata. Salamat sa pakikinig. At tulad ng isang magnanakaw sa gabi, mabilis itong nawala. Naiwan si Marian na tuliro. Hindi niya maintindihan ang sarili niyang nararamdaman. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik siya sa kanyang lamesa, handa nang magtrabaho muli. Doon niya naramdaman na may kulang. Inikot niya ang kanyang paningin. Ang lapis, ang ruler, ang mga papel, ang notebook. Saan na ang notebook niya? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hinalughog niya ang buong lamesa, ang ilalim ng upuan, ang kanyang bag. Wala. At doon niya naalala. Ang pag-iwas ng tingin ni Renato, ang pagmamadali nito. Hindi niya magagawa yon. Bulong niya sa sarili, ngunit alam na niya ang sagot. Kasabay ng kanyang pagkatanto, narinig niya ang balita mula sa bukas na telebisyon sa katabing karinderya. At sa isang malaking anunsyo sa mundo ng real estate, iprinisenta kanina ng batang arkitekto na si Renato de Villa ang kanyang visionary at bold na disenyo para sa pinakabagong high-rise condominium sa Bonifacio Global City. Napatingin si Marian sa TV screen at doon nakita niya si Renato, nakangiti, kumpiyansa. At sa tabi niya, sa isang malaking screen, ay isang 3D model ng isang gusali. Isang gusaling pamilyar na pamilyar sa kanya. Ang bawat kurba, ang bawat linya, ang bawat detalye. Dahil iyon ang gusaling iginuhit niya sa pahina 27 ng notebook na ngayon ay nawawala. Ang unang gabi, matapos matanggap ang petisyon, ay isang impyerno. Hindi natulog si Marian. Magdamag niyang niyakap si Maya, pinagmamasdan ang bawat paghinga nito na parang sa isang iglap ay pwedeng may bumukas ng pinto at kunin ito mula sa kanya. Ang takot ay isang laso na gumagapang sa kanyang mga ugat. Ngunit pagsikat ng araw, kasabay ng unang iyak ni Maya na humihingi ng gatas, may nagbago. Nakita ni Marian ang walang malay na mukha ng kanyang anak, ang buong pagtitiwala nito sa kanya. At doon ang laso ng takot ay naging apoy ng galit. Hindi siya papayag.
Pagdating ni Thomas, hindi na isang babaeng umiiyak ang kanyang naabutan. Nakita niya si Marian na nakatayo. Ang mga mata ay may bakas ng puyat, ngunit nagnininga sa isang determinasyon na hindi niya pa nakikita dati. "Dalawa ang laban natin, Thomas," sabi ni Marian. Ang boses ay kalmado, ngunit matigas na parang bakal. "Ang isa ay para sa aking disenyo, ang pangalawa at ang pinakamahalaga ay para sa aking anak. At kailangan nating manalo sa pareho." Tumango si Thomas. Nakita niya ang pagbabago. "May plano ako para sa una. May kilala akong isa sa mga pinakarespetadong structural architects sa bansa, si Architect Villanueva. Kung may isang taong kayang patunayan na sa'yo ang disenyong yan base pa lang sa signature ng istruktura, siya yun." "Magkano ang singil niya?" tanong ni Marian. Ang isip ay praktikal. "Huwag mo nang isipin, yun!" Mabilis na sagot ni Thomas na parang may iniiwasan. "Ang mahalaga, pumayag siyang pag-aralan ng kaso. Ipadala ko sa kanya ang lahat ng kopya ng thesis mo at ang mga lumang sketch mo." Habang si Thomas ang bahala sa laban ng isip, si Marian naman ang humarap sa laban ng puso. Kasama si Aling Tessa, pumunta siya kay Kapitan Berto. Inilatag niya ang lahat. Ang mga litrato, ang petisyon, ang banta na kukunin sa kanya si Maya. Hinampas ni Kapitan Berto ang lamesa sa galit. "Mga demonyo, sa barangay ko pa sila gagawa ng ganito?" Sa utos ng kapitan, isang pulong ang naganap. Ipinaliwanag ni Marian sa buong komunidad ang kanyang sitwasyon. At doon, nasaksihan niya ang isang himala. Ang komunidad na minsan ay tinulungan niya, ay siya namang tumulong sa kanya pabalik. Si Mang Carding, ang mangingisda, ang unang nagsalita. "Nung nagkasakit ang asawa ko, si Architect Marian ang nagdala sa ospital. Sasamahan ko siyang tumestigo." Si Aling Nena, ang may-ari ng karinderya. "Araw-araw, nakikita ko kung paano niya alagaan ang anak niya. Masahol pa sa hayop ang magsasabing hindi siya mabuting ina." Nagsimulang gumulong ang isang maliit na papel sa buong eskinita. Isang petisyon na nagsasabing si Marian Reyes ay isang mahalagang bahagi ng kanilang komunidad at isang mabuting ina. Pumirma ang lahat. Ang super ng tricycle na may makapal na kalyo sa kamay. Ang labandera na may mga daliring kulubot sa kabababad sa tubig. Ang mga kabataang tinuruan ni Marian na magbasa. Ang bawat pirma ay isang patunay. Hindi siya nag-iisa. Nakabuo siya ng isang pamilyang mas totoo at mas matatag kaysa sa pamilyang gawa sa dugo at apelyido na tumalikod sa kanya. Isang araw, bago ang malaking architectural seminar kung saan muling magsasalita si Renato, tumawag ang cellphone ni Thomas, si Architect Villanueva. "Thomas," sabi ng boses sa kabilang linya, "pinag-aralan ko ang lahat ng materyales. Walang duda, signature work ito ni Reyes. Pero hindi lang yon." Natahimik ang matandang arkitekto. "May nakita ako." Pagpapatuloy nito. "Sa structural plan na ipinipresenta ng De Villa na, yan, mayroon akong nakitang isang fatal flaw. Isang pagkakamali na hindi kailanman gagawin ng isang tunay na arkitekto na nakakaintindi sa sarili niyang disenyo. Isang pagkakamali na pwedeng maging dahilan ng pagbagsak ng buong gusali." Napatayo si Thomas. Hawak na nila. Hawak na nila ang ebidensyang hindi lang magpapatunay ng pagnanakaw. Hawak na nila ang sandatang magpapabagsak sa lahat. Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ng isang mamahaling hotel sa Makati ay makapal sa tensyon. Puno ito ng mga matatayog na pangalan sa mundo ng arkitektura at real estate. Silid ito ng mga pangarap na itinayo, ng mga kapangyarihang hinubog sa konkretong disenyo at makintab na salamin. Ngunit para kay Marian, ito ay isang arena. Ang kanyang labanan ay hindi lang para sa kanyang pangalan, kundi para sa kanyang kinabukasan
At higit sa lahat, para sa kanyang anak. Nasa entablado si Renato. Mas lalo siyang naging makisig sa kanyang mamahaling suit. Ang ngiti sa kanyang labi ay puno ng kumpiyansa. Sa likod niya sa isang malaking LED screen ay ang 3D presentation ng kanyang visionary na proyekto. Ang gusaling ninakaw niya mula kay Marian. Nakaupo si Marian sa dulo ng audience, kasama si Thomas. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, parang gustong kumawala. Sa bulsa ng kanyang palda ay ang manipis na folder na naglalaman ng kanyang ebidensya para sa family court at ang detalyadong analysis ni Architect Villanueva. Sa kabilang banda ng silid, nakita niya si Araceli. Nakaupo ito sa front row, nakataas ang noo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki para sa kanyang anak. Sa tabi nito ay si Tita Lorna na nakangisi. Nagpatuloy si Renato sa kanyang presentasyon. Ang bawat salita ay tumatagos sa mikropono, puno ng jargon at matatayog na pangako. Ang kanyang tinig ay parang musika sa mga tenga ng mga investor. Ngunit para kay Marian, ang bawat salita ay isang dagok. Ang bawat slide ay isang saksak. Nakikita niya ang kanyang sariling kaluluwa na ipinipresenta bilang kay Renato. Hinawakan ni Thomas ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay lumaban sa panginginig ng mga daliri ni Marian. Tumingin siya kay Thomas. Ang mga mata nito ay kalmado, may pangunawa at puno ng suporta. Isang tahimik na pangako na hindi siya nag-iisa. Bumalik ang lakas niya. Ito ay para kay Maya. Ito ay para sa kanyang dignidad. And that, ladies and gentlemen, sabi ni Renato, puno ng grandiosong nangiti, is the future of urban living, a structure that stands tall, not just in height, but in innovation and vision. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagsimulang lumapit ang ilang investor para bumati. Ngunit ang pinakaimportanteng bahagi ay nagsisimula pa lang, ang Q&A. Huminga ng malalim si Marian. Ito na yon. Ang host ay lumapit sa mikropono. Any questions from our esteemed guests? Nagtaasan ang mga kamay. Ngunit sa isang iglap, isang pamilyar na boses ang narinig. Matigas. May autoridad. Mr. De Villa, sabi ng boses, si Architect Villanueva. Nakatayo ito sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Renato. I have a question regarding the structural integrity of your 15th floor cantilever design. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Renato. Ang kanyang nangiti ay unti-unting naglaho. Ang laro ay nagsimula na. Nanlamig ang buong paligid nang marinig ang tanong ni Architect Villanueva. Ang bawat pares ng mata sa silid ay napako kay Renato, na biglang naging puting-puti ang mukha. Nawala ang lahat ng kumpiyansa. Architect Villanueva, nauutal nitong simula. The cantilever design. It's a revolutionary approach to maximize space. Maximizing space, yes, I understand that. Putol ni Architect Villanueva. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng paghamak. But my question is specific. The torsional forces at the connecting beam of your 15th floor cantilever. Your design uses a standard shear wall connection, which, considering the live load you've specified, presents a critical flaw, unless of course there's a unique reinforcement method you haven't presented. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Ang jargon ni Villanueva ay sapat na para maintindihan ng mga arkitekto. Sa silid ang bigat ng tanong. Si Renato ay nagpapawis na. The reinforcement is integrated, sagot ni Renato. Pilit na kumakapit sa formal na tono. It's a proprietary technique. Proprietary? Humalakhak ng mahina si Architect Villanueva. Or perhaps, an oversight from the original design that was not fully understood when it was adopted. Ang salitang adopted ay may bigat na parang bato. Alam ng lahat kung ano ang ibig niyang sabihin. Biglang bumaling si Renato kay Marian. Ang kanyang mga mata
ay puno ng galit at takot. Nahuli siya. Maraming kamay ang nagtaasan para magtanong. Ang mga investor ay nagsimulang magpakita ng pagdududa. Walang mas masakit para sa isang arkitekto kaysa sa pagkwestiyon sa integridad ng kanyang disenyo. Nagsimula ang dahan-dahan ngunit tiyak na pagbagsak. Sa likod, nakita ni Marian si Araceli. Mula sa pagiging mapagmataas, ang mukha nito ay dahan-dahang napalitan ng pagkagulat, pagkatapos ay takot, at ngayon, purong galit. Galit na nakatutok kay Marian. Tumayo si Marian. Kalmado. Walang galit. Walang pag-aalipusta. Naglakad siya papunta sa mikropono, binaliwala ang nagulantang na mukha ni Renato. Mr. De Villa, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bakas ng emosyon. Mayroon po akong simpleng tanong. Ang disenyo niyo po ay may isang natatanging spiral staircase na nakakonekta sa lobby at sa executive floor. Maari po bang ipaliwanag niyo ang philosophical concept sa likod ng paggamit ng Fibonacci sequence sa bawat baitang nito? At paano po ito nagre-reflect sa visionary approach na binanggit niyo? Ang tanong ay parang isang patalim. Hindi ito tungkol sa teknikal na aspeto. Ito ay tungkol sa kaluluwa ng disenyo. Isang bagay na tanging ang orihinal na lumikha lang ang makakasagot. Nakatitig si Renato kay Marian. Nagsimulang manginig ang kanyang labi. Alam niya ang sagot. Alam niya na siya mismo ang naglagay ng Fibonacci sequence na yon. Isang maliit na lihim. Isang personal na touch. Ngunit ang philosophical concept sa likod nito, iyon ay kay Marian. Iyon ang kanyang puso. Walang ganoong concept. Bulong ni Renato. Napayuko ang kanyang ulo. Ang lahat ng kanyang pagtatago ay nabunyag. Ang kanyang pagnanakaw ay hayag. Ang buong silid ay napuno ng bulungan. Ang mga palakpak ay napalitan ng pagkamangha. At doon unti-unting lumuhod si Renato. Hindi sa pisikal, kundi sa espiritual. Ang kanyang kastilyong papel ay gumuho. Nang marinig ang kanyang pag-amin, tumakbo si Araceli. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Diretso kay Marian. Hindi pa tayo tapos, mangagaw. Sigaw nito. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Puno ng pangako ng isang bagong laban.